Ayun. So, magandang gabi init. Diba? Alas stress na ngayon eh. Ang hapon. It's Monday. Lunes. So, dito na yung second part ng ating kasalakot series, no? Sa hydroponics. So, dito pa rin tayo sa greenhouse natin. Ayan. So, may mga bakante dito. Napapansin nyo ito. Walang laman kasi na-harvest na yan. Okay. And, ayun. So, ang topic natin ngayon sa ating second na episode, no, is ano ba ang hydroponics? So, hindi ko na pupuntahan masyado yung mga sobrang technical, no, na mga terms. Okay. Kasi marami namang video na papapanood nyo about doon. Ang ituturo ko dito, or yung isi-share ko, okay, sa pag-hydroponics is concept. Ano bang concept ng hydroponics? Ano bang fundamentals lang ng hydroponics? Tapos mag-i-state lang din tayo ng mga ilang system na pwedeng mag-work sa inyo or common na system. Kasi once na maintindihan nyo kasi kung how hydroponic works, marami papasok sa isip nyo kung paano siya gagawin. And actually, itong mga system na mami-mention natin is na-derive lang din siya dahil mga combination lang din ng mga system na ginagawa ng iba. Okay? Alright. So, ano ba si hydroponics? So, sa madaling sabi lang naman, si hydroponics. So, hydro means tubig. Ponics means growing or pamamaraan. Kung tama yung pagkakalala ko, no? Ilalagay ko na lang dito sa gilid kung ano yung talagang definition. Kasi may ginawa din akong slides niyan. Actually, may video na ako nito. Lumang video, last year na. No? Pero slide siya. So, kukunin ko lang yung ibang part doon ng slides. Lalagay ko na lang dito. Okay. So, hydro, gagamit tayo ng tubig. Ponics means pagpapalaki gamit ng tubig. Okay. So, bakit hydroponics? Okay. Bakit hydroponics nga ba ang ating ang tinuturo natin, no? So, hydroponics is makabagong sistema kasi siya eh. Si hydroponics kasi is less effort. Okay. Less effort siya. So, maliban sa less effort siya, no? Mas greater yield din tayo mga kasalakot. So, ibig sabihin, mas marami tayong maaani. Isa sa mga dahilan yan kung bakit mas marami tayong maaani is nasa loob tayo ng greenhouse. So, mamaya sasabihin ko rin yung pros and cons ng ating ng hydroponics, no? Kasi hindi naman too perfect. Hindi perfect ang hydroponics. Like any other system, may nagwo-work to sa karamihan, pero hindi ko masasabing suited to for everyone talaga. Kasi may kanya-kanya tayong preference eh. Okay, so maliban sa mas greater yield natin, mas mabilis din ang tubo dito. Bakit? Kasi hindi na nahihirapan ang ating mga halaman na mag-ugat at maghanap ng nutrients kasi finifeed na natin sa pamamagitan, pinapadaan natin sa tubig. Okay, so wala na yung stress nung pag-uugat nila na palalim, no? Which is maganda din sa halaman yun, no? And that way, mas mabilis lang tumubo. Okay. Isa pa is, mas madali siyang i-manage. So, ba't mas madali siyang i-manage? Kasi, na-check kasi natin yung pH, yung nutrients, yung electrical conductivity, at yung temperature. So, meron tayong opportunity na makontrol yung mga yon. Okay? So, at nililipat-lipat natin yung mga yan, no? Nabuo pa yung ugat. Next is less mess. So, unti lang po talaga ang kalat. When I say kalat, hindi po ganun ka dumi. Ang kokopit lang naman po ang ating ginagawa dito during transplanting. Wala rin po tayong few pests din kasi naka-greenhouse tayo, may net. So, pero meron po iilan like mga uod na makakapasok po talaga. Hindi po naiiwasan. Less din po yung disease kasi hindi tayo sa lupa. Wala din po tayong masyadong mga peste na galing sa lupa directly na kumakain sa ating halaman. Kung gusto niyo po indoor, pwede din po siya sa indoor.
Hindi na po din natin kailangan magtanggal ng mga damo. Kasi naka-elevate naman yung ating mga halaman din. At hindi na din po tayo nag-spray ng mga pesticide, fungicide, tsaka herbicide. Kasi minimize na po natin yung mga yun dahil naka-greenhouse din po tayo. Okay? So yun po yung mga kagandahan kapag tayo mag-hydroponic system. Ano naman yung mga challenges natin sa hydroponic system? At ito naman po yung mga challenges natin sa hydroponic system, no? So, kailangan natin ng setup. Itong pong setup natin, yan, nakikita nyo, NFT system po yan. So, kailangan po natin ng ganyang setup. Pero po kayo mag-alala, hindi po lahat ng setup mahal. Yun po yung sa episode 3 natin. Pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng system na pwedeng swak sa budget nyo. So, aside from that, so marami po tayong system na pwede nyo pagpilian from the simplest, pinakamura, okay, hanggang sa mas complex na mga setup. Ituturo ko rin po sa inyo ano po yung pinakamagandang system para sa mga nag-i-start pa lang. At ginawa ko, nag-start po actually ako nitong pagbablog na to or pag-hydroponics is gusto ko po sana ituro ito sa bukid. At gusto ko po as economical, meaning as mas barato o mura hanggat kaya kong gawin. Ganon. So, yun po At next po is sa tubig, mas less po yung oxygen. Less pong oxygen sa tubig kasi po kung napapansin nyo is nagiging stagnant siya katagalan. Kaya yung iba gumagamit ng air pumps o kaya ginagawa nilang flowing yung tubig para makakuha ng mga oxygen. Hindi din po lahat ng halaman pwede po sa hydroponics, lalo na yung mga puno. So mostly naman kahit po yung mga root crops na po ngayon, pwede na po siya hydroponics, pero kailangan nyo pong alamin kung anong magandang sistema para doon. At karamihan po sa mga nagsubok or kahit gusto mong pong subukan ito namamahalan po sila. Ang reason po kung bakit sila namamahalan kasi nga po kailangan ng greenhouse, kailangan ng mga pipes. Pero sabi ko nga po, meron po tayong mga murang pamamaraan nito. Though critical po talaga ang greenhouse para sa hydroponics, para hindi po ma-disturb yung nutrients natin sa tubig. So, yun lang po muna for now. Ito yung episode 2 natin is ano lang po muna si hydroponics. Ang next na episode po natin is ano po ba yung mga klase ng sistema ng hydroponics at ano kaya yung maganda para sa inyo. Maraming salamat po.